So, punta sa tanan. Sir. Salamat sa Ginoo na usab karon diha sa pagpanglandong pagtuon sa iyang pulong nga mao kini ang pinaka usa sa pinaka buluhaton sa Ginoo para sa mga Kristohanon. Ang pagtuon karon masangkap kita da sa iyang mga pagtulunan. Okay. Okay, pero sa dito naman itong lambuta. Amahan na limit nun, Diyos nga labing gamanan, o Diyos nga labing balaan. Amahan na limit ng tagon, salamat Ginoo sa imong paghatag ka na mo o lupis kinabuhi. Salamat amahan sa imong paghatag ka na mo o mayong palawas o lawa, di kami kahigayon sa pag-usap sa pagkain ka mo. O salamat sa pamamagitan mo sa paggabi sa pagmamahulay. Ito ang kauban ka na mo samtang natulog kami. Salamat po sa Ginoo sa nindot batahon katulog ng hatag ka na mo. Labos ng Ginoo, salamat sa paghatag ka na mo. Ngayon na din kami malandong sa mga pagtulunan. Aron amo kinabuhi na maalamon ito kami nagluwi ganito ang alipay kasi sa mga pagkakalangin. So, tanda ba sa karon pinagsasabi ko sa ito sa mga tulong maghatag ka na mo aron lampos kami sa mga tulong ito. So, maghatag ka na mo ang alam sa iwaw sa kami ang mga tulong sa mga kasaypanan na kasalanan kami sa pulong sa buhat ko sa mga dalay doon ka sa wala ko sa mga itinitala ko sa mga pinibigyan sa inyo mo pinagalang sa pala sa mga tuwan natin sa Yesus Cristo. Okay, kini ka message, no? Ako naging message sa mula ako sa mga balik message ako ang balik na message hindi mo exalt kung kay mas bago ko namin magkakaroon mo sa message sa mula ng message. Okay, minsay ko mga igsoon, siguro kung hindi nakita naman ito na tanong, uluhan ini is interfaith biblical. Okay, muni ang pagtulunan o sa kapangutana is interfaith biblical. Okay. Is interfaith biblical. Pagpasabot ani, Bisaya pa ang pakigdugtong or ang pakikiusa sa nagkalain-laing mga pag-iwalig faith, pagtulunan. Biblical ba siya? Pero ato sa nag-define ng isoon, kung sa nag-interfaith, no, aron makahatag na itong idea o okay na ba o gimando ba sa balang kasulatan nga dunay interfaith sa matag religious groups or sa matag religious belief. Okay, atong i-define ang interfaith. Okay? Sa nanandan, kining interfaith nga pulong, duha kini ka pulong, no? And faith. Okay. Inter means, pasabot sa inter, nung ikuha ka naman ng definition diya sa Google, no? Ingon niya the word interfaith is a combination of the prefix inter and the noun faith. Okay. Inter means or indicate
a connection or relationship between two or more things. Ato pa ay in-enter usa kini ka connection, usa ka connection. Okay, connection ha. Ang enter connection or relationship between two or more things. Ato pa usa ang enter ay magsabot sa enter usa kini ka connection or usa kini ka relationship sa nagkadaiyang mga butang. Ug ang butang isgutan natin ni mga igsoon which is mao kining faith. Okay, so ning faith. Ang faith dili naman ni faith niya nituo ka dunay Dios. Naglangkob kini sa tibuok nga pagtulunan. Mayong faith naglangkob kini sa tibuok nga pagtulunan. Iyong kini sa English of set of beliefs. No, set of beliefs. Okay. Sa pa, balik ko sa pangutana is interfaith biblical. Pangutana, usa na interfaith? Ano ang pangutana nito sa is biblical ba ang interfaith? But pasabot na naaba sa itudlok ba sa wala kasulatan ng interfaith. Sa itong interfaith, ang interfaith, mga word, enter and faith, but pasabot sa enter, connection or relationship sa nagkadaiyang mga butang. Kung ang butang na itong diskuta din niya, wala in ang faith, nag-ingon din ang set of beliefs. Ito pa, ang interfaith, but pasabot din connection or relationship sa nagkadaiyang o nagkalahi-lahi nga set of beliefs. Klaro na. Ito ba, ang interpret ay mo ka na ang panaghiusa ang pag-connect sa nagkalahi-lahi nga mga pagtulunan sa nagkalahi nga mga religious groups. Ano na kung nagkalahi-lahi gani ang pagtulunan, siyempre ang lahi-lahi ng pagtulunan nagikan doon na sa lahi-lahi mga religious belief. Kamusta na, pwede ba na imanluwas pala ng kasulatan nga makikiusan na nila, makikjoy na nila. Nulay pangutana. Pwede ba? Dili. Sumas itong nasabtan sa una pa, na dili na pwede nga makiktunig, doon natin connection o doon natin relationship sa nagkadaiyang pagtulunan, labi na sa pagtulunan nga wala nakabase sa wala kasulatan. Hindi na pwede mo join nila sa pag-worship. Kaya nga naman, inanin mo mamita mo, kung ikaw nagtuo ka sa Diyos nga nasa wala kasulatan, kung doon na pwede, nag-invite niyo nga lahing pagtulunan, nag-invite niyo nga mag-usap ng worship, muna igsoon, actually, wag mo nag-usap worship. Kaya nga naman, lahi pang pagtulunan, lahi pang sida, ang pangutanan, iusap nito pag-usap sa pagdaig sa Ginoo nga, lahi pang ka-Diyos na gituuhan, lahi po siya Diyos na gituuhan, yung sa nato pagtanaw nga doon ay panaghirusa. Siguro ato makita, ang ilang pagdaig, naghirusa sila na ito makita na nagdaig. Pero lahi ang gidaig yan ng tawanan, o lahi po na yung gidaig. Sa ito palili, pwede. O gato din pamatunan, sa wala ang kasulatan. Sa ito pa kay dili pa din ang pwede, sa ito pa doon ay separation. Doon ay separation. Doon ay separation nga makita mo. Dili ta makig-join sa pag-worship sa ubang mga religious groups. Kaya nga naman, ang ubang religious group, lahi ko pagtulunan, wala nakabasis wala ang kasulatan. Okay ra, mo rin ha? Okay ra kung kana ka religious group, siyempre na may mga group mo rin sa religion. Okay ra kung kana nga religious group, the same mo pagtulunan nga nakabasis wala ang kasulatan. Okay na. Pero kaya mo tingno rin niya, di pa na abot pa sa book na nga dili ka pwede makig-join sa pamilyang pagtulunan. Ang giingon din kay connection
ang relationship sa mga nagkadaiyang set of beliefs. Nagkadaiya sa kapatilit, parehang maglunan, hindi na pwede. Sa pa kung hindi na pwede, makikawin, sa pa musip parita. Doon ay separation. Pero kini nga separation na isoon, pagdumduman na, hindi ka separation nga sama sa gihimo sa mga parisiyo. Kung saan na gihimo sa parisiyo nga separation, at anong naman ha, ang parisiyo, aron na makakita mo kay Dia kung saan yung parisi. Parisiyo, parisis. Ang lain term sa parisis, iba mo sa term sa parisis, dili naman sa hypocrites, na usa ka term nila. Kaya yung parisis, hypocritic, pakayong nun. Doon ay lain term nila. Ang term sa parisis, ulit ko na ho, dili naman hypocrites sila, kundi si separate. Spelling separateness. Ano maghapon? Okay. Ato pa, ang Pharisee ay ang tawag na separatist. Kana sila, di ganyan na sila makig-join di bisan kinsa. Pero ang ilang bilit makig-join, ang ilang bilit paghatag ng panagkiusa sa mga tao, dili tungod sa religious set of beliefs. Kundi ang ilang dili pakikiusa sa mga tao, di sila pakikiusa kay para nila sila ray palaan, sila ray sakto, dili sila makikiusa sa tao makasala. Kay para nila sila ray sala. Sila ray matalo. Dili ingana ha. Dili ingana natong pag-separate. Dili ta mo ingon ba? Dili ta mo ingon na ani ko makikiusa ining mga tawhana. Dili na mawa, dili ko makikiusa ni mga tawhana kay kana sila, dili na sila matarong, ako ray matarong. Dili ingana ha. Dili ingana nga dili ta makikiusa nila kay matarong ta sila makasa. Dili ingana. Ang separate na hugisbutan niya set of beliefs. Dili ka makig-join sa hiwi o bini nga mga pagtulunan. Kaya ano? Ang hiwi o bini nga pagtulunan, lahit na sila Diyos. Kung saan makikusa ka silang pagdain. Bumiti naman ka sa Iglesia ni Cristo. Ang simba ta, mga tupo ka. So, ayun tumong. Tungod pa kay among amigo. Kompromiso na mga igsoon. Kaya ba kompromiso is an act of idolatry. Dapat na si John. Munang hindi ka pwede mingon niya, imbitahan po sa Iglesia ni Cristo ang amigo, silang worship, mga tupo. Hindi kayo na. Ibaw na mo sa pagtunan ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, dili sa mundo nga si Cristo Diyos. Mga tok. Magdaig ka. Usahay ko, kaya usupot na tagpuan. Kung di amigo, mamalandong ka may igsoon, kaya ano, pag imo pag-join na, di lang ka join tungkol sa imong amigo, nag-join ka sila pag-worship. Which is delikado. Kung ato ng isulti sa unahan ka ron. Sa ito pa, di na pwede mo interfaith sa mga religious groups or religious sects, no? Sikta ba? Nga lahi kong pagtulunan. Huwag pa sa lahi pagtulunan, wala na kapasis ko sa Diyos. Sa ito pa, separate ka. Sa ito, separate, dilit na manundog sa parisiyo nga, mulahi ko. Di kumutipon lang kayo sila makasala kung matarong biling anak na separation. Balik ko na ang separation ani, kining set of beliefs. Separate ka. Kita mo utol. Ano mo utol? Kaya ba mo maikson, di lagi ko pagkakagdan sa Ginoo. Kaya naman, doon na ba kayo sumayon nga magturunan sa Panginoon sa Kristo. Panginoon sa Kristo, kaman paano may bukata sa mga ikson. Kaya ba mo sa kaman paano may di naman na siya, di na siya, wala gisgot si Kristo o kuhan, kaya na choice ni mo. Wala mo yun si Kristo nga, kaman paano may kasabot si Kristo mo walay tao nga maka-come and follow me siya. Kaya kanang come and follow me, kung dumiha, muna yung sultindo, kanang come and follow me,
dili tao na trabaho sa tao. Siyempre, gisuwat na diha ka unfollow me, akong masaktan na to ang istorya, pero kung tanaw mo ang context, labi na sa kaluwasan, wala di tao sa diyang personal na kapasidad, personal na diyang gahong, nga makakam unfollow ni Jesus. Sa ito ba, pag ingon ni Jesus, come unfollow me, iyan ang naubuton. Unta, pag ingon iyan naubuton, siyempre na may buhaton ng tao, lisod ang leksyon. Ngunang, di dyan lalim ang musunod ni Jesus. Nagkakag bataya sa pinabuhin. Pero, isang di sila lalim sa itong tinatawan. Sa dyan lang kayo si Pedro, Ginoo, kung mao ka na, kinsa na may naluwas. Isang siguro ni Pedro nga, gibiyaan na mo ang panibalay, gibiyaan na mo ang unsay na ana mo, aron lamang musunod ni mo Jesus. Di ba, mga istorya sa dato? Ingon ang dato. Sige rin mo, pagkalisod sa usa ka dato. Sa pagsulod sa gingaran sa langit, masayon pa sa usa ka kamel na musunod sa dagom sa buhok sa dagom. Usab day istorya sa dato. Ang istorya sa dato, dili ko mo adya na wa ka sunod kay dato sa da. Ang istorya sa dato, ijang ingon sa kabalingon, nahimo na nahaw ang tanan Ginoo. Gikan sa pagkabata, ako nang gisunod ang balaod. Wala ko isipyat sa paghimong ng balaod, nagsunod tuloy ini. Di ba? Namakak siya, nga natuman siya ang tanan, pero wala ay. Kung naman lang itong Pedro, gihimo na sa dato ang tanan. Nakadungog si Pedro. Nakadungog si Pedro, ngayon ang dato nga, gihimo na ang tanan Ginoo sa balaod. Natuman ko na ang tanan. Nadungga na ni Pedro, samtang istorya, ang dato si Jesus. Ngayon si Jesus, pagkalisod sa usa ka dato. Pagkalisod, hindi tawhana na nag-angkon nga nakuha na tumal siya ang tanan. Pagkalisod daw pagsulod sa gingaran sa langit. Pagkadungog ni Pedro na yung Pedro, nan, kumaon na Ginoo, nga natuman na siya ang tanan. Dawag hapon malangit, wala hapon makasulod sa gingaran sa langit. Nan, kinsa na may malangit ini, kinsa na may maluwas. Grabe pangutanan ni Pedro. Nga na Ginoo, kinsa na may maluwas. Nga kining dato, batanong dato, kinsa na magibuhat ang tanan, di hapon kapasar sa gingaran sa langit kasi sulti ni Kristo. Mo na ingon na. Lisod sa dato, masayo pa ang kamel, bumusok sa dagom, buhok sa dagom no. Naningon siya nga. Ingon Pedro, kinsa na may maluwas ingon si Jesus. Ang imposible sa tao, awa. Lalo, ang kalawasan ang posible. Di ba? Posible. Ang imposible sa tao, mayroon sa kalawasan, posible sa Diyos. Sa ito pa, maghisgot ng kalawasan, ang Ginoo na ito yung makahimo niya na. Sa ito pa, kapag iyo, ka, mag-follow me, trabaho na ni Kristo. Kaya na musunod ka ni Kristo, iya ang trabaho. Hindi na trabaho mo. Muna kita na siya. Muna nga, musiparate ka sa mga nagkadaiyang kiwit na pagtulong. Muna, sa mga ikaingon, mga sulti ko, may resultato, ilisod ang pagsunod ni Kristo. Di pwede mo compromise, tungod lamang kaya may mo, musunod na lamang ka sa invitasyon, mawalan mo ka. Okay, sa ito pa, kung doon ay separation yung mahita mo, kinsa may naghimo ni ining separation. Kinsa may nagmugna ni ining separation. Sa separation ang pakighiusan. Nato ba kinsa may nagkadto or kinsa may naghimo ni ining pagtulunan nga dili kita maghiusa. Wala ay kundi ang Dios. Ang Dios mo naghimo ni ini. Kinahanglan dunay separation. Sa ato pa kung dunay separation, walay interfaith. Natural kay contrast man sila. Ang interfaith contrast ni sa separation. Kung pasunod contrast, dili sila nagkapareha. Ang interfaith mo join ka, ang separation mulahit ka. Ato pa, wala interfaith tungod kay dunay separation. Kinsa naghimong separation? Ang Dios. Ingon ang Dios ayaw kamo pakidugtong nila o pakihigusa nila. Sa ato pa, kung ang Dios nagmugna nini,
atong tan-awon unsa man di ay pinakapagtulunan sa separation. Usa ta interpret. Usa ngano din ka interpret. Kini ha, kini. Kini gyud. Kini. Kini. Dunay separation ni tabok tungod niini. Isiparet kas Ginoo tungod niini. Tungod sa pagtuo. Ang question sa pagtuo tungod sa pagtulunan. Isiparet kas Ginoo tungod sa iyang pagtulunan. Ang iyang pagtulunan siya ray imong tumanon, siya ray mulagaran, ug siya ray imong sundon pinasikat sa iyang pagtulunan. Dili ka pwede mujuin sa pagtulunan sa uban. Ato pa atong tanaw na separation. Okay. Ato ning sundon sa kahimtang sa tao. Kaya di ba nato makit-an nganong dili man ta pwede mo interpret pastor, nganong mo separate ta? Ato pagtulunan ang pinakakahimtang sa tao. Okay, ang pinakahimtang sa tao naa sa Genesis 6. Okay, sa Genesis chapter 6. Suka lang ng kamay kay anak ng mga Genesis chapter 6. Nagaingon ni atong panahon na daghana ang mga tao sa kalibutan o maanyag ang ilang mga anak nga babae. Nakita kini sa pipila ka langit ng mga binuhat o gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tao, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa hangtunan kay tao lamang siya. Sukat karon kutob na gayon sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Ilang kinabuhi. Niadtong mga adlaw ug bisan pagani sa misunod nga panahon dihay mga higante sa kalibutan. Sila mga anak sa babae nga sama nato ug sa mga langit ng binuhat. Sila mao ang mga bayani ug mga bantugang tao sa kalibutan. Unya tanawa, unya nakita sa Ginoo nga labihan kadautan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang ngil-an ang ilang mga hunahuna. Nagbasaw siya nga gibuhat niya ang tao diha sa kalibutan o nakapasubok kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap o mga langgam kay nagbaso na ko nga gibuhat ko sila. Tapos kinusunahan kung maupili ang laglagon ko usab ang tanang mananap ng mga langgam kay nagbaso na ko nga gibuhat ko sila. Verse 8. Tanawang verse 8. Diha ang grasya. Apan di kemutan sa Ginoo sinuwi. Pamo kapantay sa kini nga pulong separation. Diha pala mandaan sa Genesis chapter 6, nakita sa Ginoo nga labihan sa dautan ng mga tao. Wamon maingon nga labihan kadautan ng mga tao, gawas lamang ninuwi. Wa do maingon ang Biblia. Ningon ba? Labihan kadautan ng mga tao, gawas ra ninuwi. Wa man. Kung pasabot, pag ingon sa Ginoo, labihan kadautan ang mga tao sa to pa na apil na sinuwi niini. Biluan na dito kay sa verse 8 ningon sa English, Noah found grace in the sight of God. Si Noah nagrasihan sa Ginoo. Sa to pa, ang pulong nagrasihan yung sa mga. Pag iyong nagrasihan ka sa Ginoo, sa to pa, kinsa ka? Pag iyong sa Ginoo nga si Noe,
Dautan ang mga tao nito panahon na muna ang lakon. Pero si Noe, nagrasyahan sa Ginoo. Sa ito, bakit sa Noe? Makasala. Mabi, kung igrasyahan ka kay makasala ka. Kung di ka makasala, grasyahan, panay ka sa kaluwasan. Di ba? Ang grasyahan sa kaluwasan ka ito, makasala. Huwag pa sa ito, pag-ingon nga, Noe found grace in the sight of God. Sa ito pa, na found grace si Noe in the sight of God, tungkol kay makasala sila. You know, found grace, nagrasyahan na sa Ginoo. Diha pa naman, nakita na ito ka, doon na ay gisiparin ang Ginoo. Si Noe ay ayang panimalay. Sa ito pa, niabot ang londo, pero kisgot yung londo, pilay na buhit na tao. 8. Si Noe, asawang Noe, tulo niya ka anak, na lalaki, o ang tulo ka asawa sa iyang tulo ka lalaki. Sa ito pa, 8 lang ni buhit o panahonan. Labihan pinautan. Ang pautana, sa paglunok, kay 8 naman ka tao. Pag paglunok, wala na dautan mga tao, diha pa. Di ba? Pag ingon, katuwa ba ingon ang Ginoo, hindi ko masadyo pa, ingon ang Ginoo sa Genesis chapter 1 at chapter 2, chapter 1. Nga, sa nag-ingon niya nga, go to the world and multiply. Terus kalimutan kung pagpanaghan ka mo, kiingan si Adan o si Iba. Sa nanaghan na sila, gipatay sila sa Ginoo, pinaagis lunok. Ang nabuhi ang 8 ra. Pag-abot sa 8, si Noe, nagsulti na po ng Ginoo. Go to the world and multiply. Kumawa na siguro ang isang polong. Pagpanaghan ka mo, pagsanay ka mo. Ning sanay na po ang kaliwat ni Noe. Di ba 8 sila? Misanay na po sila. Pagsanay ni si kaliwat ni Noe, wala na ba yung dautan na ito? Gihapon. Okay, kung basahon. Kung si Mika inuntan, wala na yung kuwan. Wala na yung kuwan si Noe. Yung naahin. Genesis, saan ba ito? Saan? Sa taon? Genesis 8:21. Okay, so basahon ng Genesis 8:21. Panahon na nila ni Juan. Panahon na rin Noe ni. Kaya Genesis 8:21. Ingon ang balang kasulatan. Sa napa ni mahuan sa Ginoo ang kahumot niini, niingon siya sa iyang kagalingon. Dili ko na gayon, nawa? Dili ko na gayon tuluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa mga tao. Nasayon ako nga sukat pa sa iyang pagkabatanon, dautan na ang iyang hunahuna. Dili ko na gayon laglagon ang tanang binuhat na buhi sama sa akong gibuhat. Okay, laro na ato na sa dihang ang mga tao sa unang panahon nakita sa Ginoo labing taon si patay sa Ginoo pinagisunog ang nabuhi si Noe nga laman kung 7 liya ka mga sakop sa panimalay o bisanay sila. Di ba ba na istorya din niya, no? Okay? O, muna, kasagutan sa Diyos yung si Noe. Pero neto panahon na nakagihapos ang malamutan. Kaya nga naman, ingon ang malang kasulatan sa Roma 5:12, kahit pinagi sa usa ka tao, ang sala, biguyanan sa kalibutan, kung daldala kini, namatayon. Sa to pa, kay nakasala man ang tanan. Sa to pa, grabe ni sala mga igsoon. Ang sala, biguyanan. Makaingon ta nga, ay salamat, ang 8 na kadyo giguhig sa Ginoo. Di na kadyo na musanay ang pagkadautan. Dili mga igsoon. Sanay gyapon ang pagkadautan ng anak ang sala. Ang anak ka, minyig ang sala. Da pagkahuman, tanaw to dis unahan, ito na nakita no nga gilahi ko doon ang pamilyang Noe. Tato pa nagsuka di ay kini separation, nagsukat na diha sa mo. Nagsukat na diha sa panos Ginoo sa dali pagka-connect nimo sa Dios. Dili sila
Dili siya kanang separate ka tungod kay mauning mga butanga, tungod ay sa iyang mga pagtulunan, tungod sa iyang pagka-Diyos, tungod sa iyang pagtulunan. But pasabot, kung ako'y Diyos, kwaon ko kamo, piliin ko kamo, ako rin inyong kalagari. Adyaw mo kalagad sa uban. Muna'y separation, ikaw raw ang Diyos ni anak, nga dunay tinuro ng relasyon. Huwag ka na sa buto na sa Diyos. Sa tupang wala interpret. Okay, klaro na, just anyway. Okay, doon na po yung example sa kang Abraham. Tanawa si Abraham. Kung sa sulti sa Ginoo ni Abraham sa Genesis chapter 12 na. Okay, basahin na to. Genesis chapter 12. Gabi ni sala, no? Ang ugat ni ay, balik ko na ha, napanagalitan. Ang ugat ay kung isipaligtas Ginoo, yung mga klase sa mga tao, klase sa mga pagtulunan, dili naman tungod kay nasa lesson of Phillips kundi nakaugat diha sa sala. Atong hinumduman, na ang sala, wala naman siya nagdalag kamatayon kundi ang sala naghatod ngadto sa pagka-idolatros. Kaya mo sa idolatros, kanang pagsimbang Diyos. Muna yung resulta sa sala. Resulta sa sala, dili naman kamatayon, kundi ang resulta sa sala, maghimo kag Diyos sa imong kaugalingon, o ang pinakahilig kag Diyos sa imong himuon sa imong kaugalingon, dili naman ang mga bato, dili naman ang mga kinulit nga mga Diyos, kundi ang pinakahilig nga idolatry nga himuon sa tao nga Diyos, wala yung kundi ang iyang kaugalingon. Sa to pa, ang idolatry ay dili naman dahil na paghimo o mga kinulit nga mga bato o mga kahoy kung pagkakulit na imong simbahon. Dili naman na usana, pero ang pinakahilig, pinakahilan nga idolatry nga himuon sa tao, kanang siya ay Diyos sa iyang kaugalingon. Buot pasabot, pag iyong siya ay Diyos sa iyang kaugalingon, di siya maminaw mahitungod sa pulong sa Diyos, dili siya maminaw sa Diyos sa iyang pagtulunan. Sa tumpak, di man siya maminaw sa Diyos sa iyang pagtulunan, doon na siya ay kaugalingong pagtulunan, nga kanan na pagtulunan niya iyang kinaugalingon, wala ka na nakabase sa kamatuoran kay sa iya magkaugalingon ng pagtulunan. Munang dili ta pwede makig-join, di ta pwede makig-join sa mga pagtulunan nga wa mo sa balaang kaswatan kay kanan ang pagtulunan mugna na sa tao. Kung pasawag mugna na sa tao, siya ay Diyos, siya ang kagalingon, nga iya pagtulunan muhaom siya ang kagalingon. Ang pagtulunan sa Diyos muhaom sa iyang pagka-Diyos. Ang pagtulunan sa tao muhaom sa iyang pagkatao. Muna ang pagtulunan sa tao pabor ni Diyan, dili pabor sa Diyos. Muna ang separation tungod sa sala. Kaya ang sala, dili naman nagdala kamatayon, kundi ang sala muhatod ngadto sa pagka-idolatros. Kaya nang ikaw ay musimba sa iyong kaugalingon, muna pinakabutong na niya nung ikuha ka sa Ginoo. Muna di ka pwede mo interpret sa lain mga pagtulunan, idolatry na. Nanawa si Noe, buha. Ilan kayo sa Diyos ay simba ko. Ay, napala dyan ba iso? Kining nahita ko ni Abraham. Okay. Genesis chapter 12, ingon ang Ginoo. Ang Ginoo ingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong mga paryente o ang balay sa imong amahan o lakaw ato sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Tanawa ha? Ingon ang Ginoo, ito ang Abraham, biyai imong nasod o ingon niya biyai ang imong nasod o ang imong paryente. Kung saan pabiyaan? Nasod, paryente o sa pa? Balay sa iyang amahan. Balay sa iyang amahan. Kung dapat kauman, sa may tamos Ginoo, biyai imong nasod
o ang imong paghindi o balay sa imong amahan. O lakaw adto sa usa ka nasod. Ay mao ni purpose sa Ginoo, pastor. Nga pabiyaw si Abraham sa iyang nasod, ano ni balhin sa iyang nasod? Mawala. Mo malito mo sa Ginoo, mura di balhin sa lugar. Wa ni mag-isgot og lugar. Wa mo hingon ng Ginoo nga biyahe mo lugar kay utang kanaos ahong sa lugar na ahong ihatag mo. Dili na tungod sa lugar. Iba mo mga igsoon, nakinis Abraham. Iba mo kinsa sa Abraham. Ipala Abraham yan. Kasi nagtuo mo Abraham na yan na. Ang iya nga na Abraham na sa dihang dipili na sa Ginoo. Pero sa mga pili, isa sa nga nila? Abraham. Ha? Abraham. Okay. Muna nga, isa sa una. Abraham. Ibaw ba kinsa ni sila? Idolatros man. Muna tinawag na kanina ni Abraham. Usa siya katao nga nagsimbag mga Diyos. Muna wakwa si Abraham sa nasod sa iyang gidikanan, wakwa mo yung nagino nga bidya sa imong nasod ha. O bidya ang balay sa imong amahan o imong patinti. Kay lain ang nasura. Kay balhin ko ikaw sa lain nasod, dili tungkol sa nasod. Dili na tungkol sa yuta. Gikuha si Abraham, gikan sa imong isa nahimutangan ng yuta, kay kadto ilang lugar, bisan si Abraham, usa ka tawo nga idolatros. So na idolatros, nagsimbang ng Diyos. Pangutana, pastor, usa man di ay kahitang ni Abraham ditong lugar nga. Okay. Tagaan mo, gamay nga istorya, mahitungod sa kinabuhing Abraham. Okay. Si Abraham mga igsoon, bago mo nga, anong puso si Abraham? Anong puso si Abraham? Si Abraham nagpuso sa Mesopotamia. Mo ni ang discuss dito sa bulag. Sa to pa, dunay dakong istorya ni diha sa Mesopotamia. Okay. Si Abraham nagpudok sa Mesopotamia. Kaysa papa ni Abraham, masadok ang papa ni Abraham si Tera. Kung isang lulo si Nahor. Na nagpudok sila din niya. Diba kung sa Mesopotamia? Sa unang research to, mula karon ang modern Iraq. Sa to pa, Middle East. Diba mo sa Mesopotamia? Mga igsoon, ako ni isaysay, ang Mesopotamia, kay usa ni sa sentro sa istorya sa tao. Sa hindi na ito ni taga-taga, lugar na lagi. Ang Mesopotamia mga igsoon, duha na siya kapulong. Mesos o Potamos. Potamia. Potamos. Okay, saan ang Mesos? Mesos in between. Mesos in between. Okay. Hanggang isa-isa yung mga igsoon na makita na ito ang tiganuan. Okay. Kung saan ni Potamos? Isa na nakita na sa TV o sa picture sa malalak na Hypopotamus. Kita mo Hypopotamus, di ba ka ng Hypopotamus? Dako, mula na sa kabaw ka pertidako kung nas tubig nagpudyo, mamusmo ka na. Nga agad, dako ko. Mula kabaw, di ba dako itawag siya Hypopotamus kay ano? Naa siya nagpudyo sa tubig. Sa to pa, Potamos means water. Water or
river. Okay. Ato ba ato nakita na nga kini si Abraham ay usa ka adultos nga tawo nagsimbag mga nagklase-klaseng Dios, dili Dios sa langit ha, dili ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, kundi lahin-lahin Dios. Nagputol sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia may igsoon, matupas istorya po, no? Kung nang sa eskwelahan, muli ang kuan kanang naay dili nagsugad ang first civilization sa tao. Diha nagbuo na ang first civilization. Sa civilization, mayon na kini mga tawhan na wa pa na civilize. Bot pa sa bot, wa pa sa may lokal, wa pa sa kuan sa mga kanang high ang ilang kanang elevate ang ilang nasod, ang ilang wisdom, ilang alam. Kuya ni subukan niya. Dinhi nagsugod ang first civilization sa history sa mga tao. Journal search. Bagay, kuya ni sa istorya na kasi ito din niya. Si Abraham din po jo. Usa ka Mesopotamia, Meso means between, and Potamos kay Potamos nagputo sa water. Kay water din ang Potamos. Sa to pa, in between sa river, in between sa water. Sa to pala, yung Mesopotamia, lugar kay kini nga gituan sa mga suba. Unsa mga lugar sa suba sa unang lugar sa unang panahon nagituan sa suba? Ang Garden of Eden. Nagupa man ang Garden of Eden sa lunok. Muna ang mga tao karon ilang gituon asan Garden of Eden. Kuya man ang mga geo sa tawa na. Kanang geo kanang geo kanang nagkuhan sa earth ba? Kuya na sila. Ilang gihimo, ilang gituon asan Garden of Eden. Di na mo makita nila kay gupa naman ka doon. Ay nagihimo, ilang gi-analyze nga ang Garden of Eden gituan sa upat ka suba. Tigris, Euphrates, Nile, apila Nile na ba? O usa pa to nga dili Jordan River. Basta upat ka suba. Karon ilang gi pangita ang Garden of Eden. Karon nag-conclude sila kaya di man makita nila sa ilang pag-examine sa lugar, nakita nila ang upat ka suba. Ug ang ilang ang upat ka suba sa ilang istorya nagpabiling pa. Unsa karon kay wa naman ang Garden of Eden, kinsa naman ang nasod karon may gituan sa suba. Dako man ang nasod doon, kabahin na ang Iraq ini. Sa ito ba ang modern Mesopotamia ang Iraq? Gabi ito, hindi yung Garden of Eden sa una. Sumak na sila pag-study kay ilang pangita ang suba. At least mo nilang suba. Sa ito pa ay, hindi si Abraham nagputo sa usa ka lugar nga gituman sa suba. Kay bago mo sa usa ni suba nga nagtunga sa gipuy-an nga nasod ni Abraham, Tigris o Euphrates. Sa tapat kabahin ni Abraham sa Mesopotamia sa Garden of Eden. Pero wag na malagit din na matamo yung Garden of Eden kaya kung ba na posible ba? Nga kabahin sa Garden of Eden. Dati ito nagkatagay din ng suba. Magpwede ka na po. Kung ka na suba mo isoon, maunay nagpatubig sa ilang mga tanong. Kung kanon, sa diha nagpatubig sa ilang tanong, nitong panahon na, kay wa man kaila ang Diyos, ang mga tawa mo kaila ang Diyos, mo na hindi inon, kuya ang sala. Ang sala ay isoon, hindi rin naman na makapatay, dala kamatay ko dili, makahimo, makalid sa idolatry. Muna ang himo sa mga tao, nitong panahon na, labi na ni Abraham sa mga lulu na sa Magdilikanan na nagsimba sa Diyos sa Mesopotamia. O kung basahon na, kung pamatuan na nagsimba sa Diyos sa Mesopotamia, sa Euphrates of Tigris na tubig. Okay, basahon na ito ang Joshua 24:15. Diba? Ingos Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve
the Lord, pero usa na igisulti sa Abraham. I'll say Joshua. Joshua 24:15. Joshua 24:15. Okay, masahon. Ang pamatunan niya si Abraham, nagsimba niya nakita, niya mga katigulangan. Joshua 24:15. Ngayon ang tulong, kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa Mesopotamia. Pagpili Diyos si Joshua. Pagpili ka mong adlaw, karong adlaw pili ka mo isang alagaran. Diyos ba sa mga amuran mo? O Diyos ba sa inyong dawa? Inyong katigulangan. Inyong katigulangan. Ingnan naman sa kita. Diyos ba sa inyong katigulangan nga naa sa Mesopotamia? Ato pa rin, ang mga tao sa unang panahon, kaliwat ni Abraham, si Abraham, nagsimba sila sa suba sa Mesopotamia. Sa ito ba, dili Diyos ang ilang gialagaran, kundi ang suba, ang Diyos sa suba sa Mesopotamia. Muna diha, ang tining Mesopotamia, na diha ang mga polytheistic nga mga tao. Polytheistic kani mga tao nga nagsimba lahi-lahing mga Diyos. Diha gikan si Abraham. Ingos Abraham biya ining nasura. Kay ining nasura, imong mga paryente o ang balay sa imong amahan, nagsimba ni sila sa mga Diyos-Diyos. Busa, ikaw pagsimbang ka, ahok kang kuhaon. Tama ha? Ahok kang kuhaon. Kaya punto sa Ginoo, yung mensahe, nga akura ang alagari, kay akura ang matuod nga Diyos, nga mao ang buhat sa langit kung sa ita, kung sa kanambutan nga naan ini. Ayaw lang sa suba sa Mesopotamia. Mabitaw kabantay mo sa Nile River. Mao na sa istorya sa Nile River si Paraon. Nagsimba po dito sa suba sa Nile River. O katong anak ni Paraon, prinsesa, di ba, naingon kasagaran itong maglunan nga katong prinsesa nga to sa suba kay naligo. No! Wato siya maligo. Nag-worship tong babae ang prinsesa nga to sa Nile River. Samtang nag-worship niya, nakita niya ang kahon, ang basket nga naanon. Pagtanaw niya si Moses. Mutong budget, watong mga itong budget sa Nile River o maligo. Nag-worship siya. Ang kabahay silang worship, maligo sila. Kay mautoy makahatag kanila ganabang kaayuhan sila silang panglabas o kahamis ba kay Baziman kay fertile man ang God of fertility sa di laman sa yuta kundi sa tubig na sila nga anak ng God of fertility na kalimot sa ingan mo nagisimba sa prinsesa na tos na river. Anak ang tawag sa unang panahon. Kung sa gano'n nagawa sila na tungod sa sala. Grabe halin sala mga igsoon. Mabitaw kini sala mo ni nakapablind sa mga tao. Nahimo silang buta sa mga butang. Muna ang mga tao kay buta mo sa mga butang, naghimo silang ilang kaugalingong pamaagi sa pagsimba. Tanawa lang mo isip. Iba mo kinsa na si Aaron, kinsa si Aaron be? Igsoon ni Moises. Sa may gihimong Aaron. Iyang nanguligtas yung mga bulawan sa iyang mga tao sa Israelon katong gikan sa Exodus. Usa lagi mo, gikulit nila bulawan katong mga singsing, mga ligtas, mga ano sa lagi mo. Gihimong baka. Si Aaron, siguro no, hawa na yung idea. Siyempre di man nakita ang Diyos. Di man nakita ang Diyos. Una-una ni Aaron, wakan takakita Diyos. Iba mo sa ng baka ngayon. So, kaya ang baka no, sa libro, nag-kiss good power. Siguro na kaya ako nang may pangalan daw, siguro, nakita niya ni Parao ni Aaron na labihan ka powerful ang Diyos. Kung saan ang power ha, nagsimbolo ang baka. Di pa niya makita ang Diyos. Yung nahuna, siguro ako na, wala mo makita sa Diyos.
Unsa siya gamanan? Basin. Baka na siya. Kaya naman, ang siguro sa baka, powerful man. Sa powerful man ang Ginoo, nga nagkuha na ito sa Egypto, magiging tataka. Suklo sa Moises, di ba? Gipuno ko itong business sa itong tablets to yung Tibuston. Kanawa? Yana. Bisag si Moises, si Aaron, nakasabot na sa patulonan, para sa mga. Siyempre, Diyos yung mga. Pero kayo, hindi sana lagi. Usap din mo, inibig ka ito sa pagsipat ko sa Diyos. So saan sala, hindi naman makamatay, kundi makahatod ka ito sa pagsipat ko sa Diyos. Munang liingon ang Ginoo. Muna ang Ginoo, ikuha ta, gikan sa mga Diyos. Di ba, sabi niyo sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should sana kamu ang pinili katawan sa Diyos, mga hariano, mga pari, mga nilaing katawan sa Diyos. Nawa, ikuha kamo gikan sa kangit at kuha ang Diyos. Ikuha kamo sa ngit o gidala sa iyang katingalahang kahayag. Di ba? Muna, nga lang mga Igsoon, ikuha ka sa Diyos, ikuha si Abraham, si Noah, sa istorya ni Abraham, ikaw sila gikan sa kaya ang sala, hindi lang kamatayon, o naghatol kini sa pagsimbang Diyos. Sa ito pa, usa may punto. Kung sa may mensahe, diya sa nakita itong Abraham, buot pasabot, nga gihawa si Abraham ikas sa Diyos. Munang dili nakapwede, nga gikuha ka sa Diyos, gikan sa iyong pagsimbang Diyos, una bumapo na po ka sa mga tao nga nagsimbang Diyos. Kaya nung may mga Igsoon, ang pagsimbang Diyos, munang ikaw di naman malalawan kung nili, besan pagkatuo ka ni Jesus, pero kanang Jesusa nga imong gisimba, dili ka na Jesus nga giwali sa mga apostoles, imo ng Diyos. Dili na pwede mag-join na ng mga Igsoon. Kung bako na'y panawagan karon sa kalibutan, maghiusa ka. Bisag lahi ka tutulunan, lahi ka patulunan, lahi ka tutulunan, lahi ka tutulunan, lahi ka tutulunan, basta importante mag-usa ka. No, ayaw mo ana. Kaya ang panag-iusa mga Igsoon, dili ecumenical in nature. Kundi ang inulang pag-iusa, ecclesiastical. Pag iyong ecclesiastical, muna yung ni Kristo, I will build my church. Nga sa pagtulunan. Muna yung inulang pag-iusa. Nag-iusa, imo anang lahi-lahi pagtulunan, nagsabot mo nga mag-worship ka sa Ginoo, pag-iusa nila. Lahi ka pagtulunan. Imong pagtulunan, di ka mo sa Jesus Diyos. Ang imong pagtulunan, nga ang kaluwasan matangtang, ang imong pagtulunan, ang kaluwasan din na matangtang. Magsabot mo nga mag-worship ka sa Ginoo. Ano nag-iusa? Di na pa nag-iusa. Bakak, limbong na nga pagsa. Kaya ang Ginoo na pag-iusa, magkahiusa mo sa pagtulunan sa Diyos, kaya nakapatik sa mga kasulatan. Muna yung Ginoo na pag-iusa. Kung sida, nakabasis pala kasulatan niya pagtulunan, sida, pareha mo pagtulunan na. Diha mo pag-iusa. Kahit ka na pag-iusa, pag-iusa ka na sa pagtulunan. Di kita po din-interpret. Kung atong makita throughout sa istorya sa Israelita, isip pa rin ito sila sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, gawas ni Abraham, no? Ingon ang Ginoo nga ito ni Jacob. Ingon ang malang kasulatan ni Jacob ni Isaac. Ayaw ko dyan mong pakig ninyo sa dilig ninyo kaparihan. Di ba? Kung sa may gihimo ni Abraham, Abraham ba ito? Nangita sila pag nasaunon ni Isaac. Tawa? Nangita, gisubo ni diyang servant ni diyang pagpangitag pang nasaunon. Disaman, pila ng parinti. Sa unang panahon, Igsoon, minyo, parinti, magminyo, ano man, maunay manto sa Ginoo. Di ka pwede magminyo ka sa mga tatanaan. Di ka mo magminyo sa mga amuranhon. Di ka pwede niya na. Muna magbuot sa Ginoo. Magminyo ka, diha ka dito sa salita. Kaya nga naman, sa may punto. Pastor nga naman, sa may punto, Pastor nga, ano lang di pa dyan paminyoon ang mga Israelita sa upang mga nasod
Ano ang gusto sa Ginoo mga salita naman ito? May mo mga iso sa rason. Pero kaya kung rason, kaysa itong istoryahan ka. Sa rason. Dili pwede ang Ginoo makigbinyo ang mga salita sa gawas mga nason. Ano? Ang nason, ang ubang mga nason nagsimbang mga Diyos. Muna nila ka hindi ka pwede makigbinyo sa imong binyuan nga nagsimbang Diyos kaya nga naman. Kaya kung magigminyo na gug ka, muna yung istorya, kung magigminyo na gug ka sa laing mga nason nga nagsimbang Diyos, mawa ang imong kanang purity sa imong pagkaikaw. Unda, siyempre, nagtubo kang pagtulong sa Ginoo. Dahil mo, tipon ka ng bayana o lakihan nga, walang simbang Diyos. Simbang Diyos. Nagkigdog ni Satanas. Ha? Nagkigdog ni Satanas. O, muna yung sabihan sa mata, di pwede yung ituban ka ni Bilial o ni Cristo. Okay, ako masama ang rason. Anong di pwede? Mo yung tanong, di ba pwede pastor nga, manghihapon na, binuhat sa Ginoo. Pero ang rason may son, kining ay bulat din. Kawa. Masama-sama ko natin. Pagkitaon sa tao. Masama naman naman din kay inigitutor ko sa ubang usapan sa nalulat. When Israel entered Canaan, they were explicitly commanded not to make covenant with the nation around them. No? Nag-ingon din niya, nor to intermarry with them. Hindi ka pwede, ikaw salita, hindi ko ang mga natay naso, hindi ka pwede doon na kayo pakigsaan sa mga naso. Ayaw, bisa pakigbinyo. Nga naman, ingon din niya, nor to intermarry with them. Lest they be led into idolatry. Ato pa ay, dapat ang Ginoo. Ayaw, tulad mo pagbinyo na ng mga laing nason ng mga salita doon. Kung binyo mo sa laing nason, mahatod mo nga ito sa pagsimbang Diyos. Grabe ka, pumunta itong Ginoo. Sulti niyo sa Old Testament. Sa giging ninyo, di pwede, karon mo, interpret na. Patuloy mo na yung panawagan sa Antikristo. Mga ikson, hangitan ko ba sa Daniel, na usa ka pastor ng sulat. Unsa ang Antikristo. Still, kung tanaw niyo ang Antikristo na ikson, ito malakan na tao. Sa hangi basa. Dili mo inom ang binon. So, ang pagsabot mo, Antikristo, grabe, ayingan. Pero sa mga nabasahan, ang Antikristo, dili mo inom ang binon. Dili, imagine. Grabe lagi. Sa hangi basa to. Kung imo siya tanaw, gadok na ta sa iyang karakteristik. Ang iyang panawagan, imo niya panawagan, panagiusan ka na sa tanang relihiyon. Bisa ka ko sa iyang pagtulungan, wa ko'y labot, anak. Muna yung panawagan sa Diyos. Bisa ko sa iyang pagtulungan ng Diyos, wa ko'y labot. Importante, magkahiusan ako sa pagdahil sa Ginoo. Muna yung panawagan, kung biha may son, matintang ang tanang kasibahanan sa Ginoo. Muhatag siya kalinaw. Muhatag siya sa tanan niya ng gusto. Kinunawagan sa unity. Pero ka na, kapag-usap ka na, usap ka na, kalimpo. Unang, kung ikaw tao, wak ka nakasabot. Wak ka kasabot sa Bible, wak ka kasabot sa pagpunan. Mo iyong ay, salamat din ito, anak. Kaya ang tanan ng reliyon sa di ko kalimutan. Iyan ang hiusaron. Bahalag di ka mo tuong Diyos, bahalag Muslim ka, bahalag Hinduism ka, importante nanaw sa pag-usap. Usap kita ng Diyos, bujoy ka sa kita. Ayaw mo na ito. Muna ito. Say, sanong latag mo na panawagan pa ng usap. Na panagiusan na, Jesus ko nila kuhan, mga modales ko nila Joel bukan kursi. Nah, isang interview. Ikaw mo mga ison, kung sa salat ni Solomon. Si Solomon mga ison, sumas balang kasulatan, siya ang hari sa Israel na pinaka-maalam mo. Pero iyan alam mo mismo. Tawa? Iyan ang alam mismo mo'y nagtaga sa iyang, mo'y nagpakagsak sa iyang pagkakas. Nga naman,
Nita mo ani, ang Ginoo ano naman, adto lagi mo magigmidyo sa dili ninyo ka mga kadugo. Ang gihimo ni Solomon, isupak sa Solomon. Nagibidyo siya sa mga badzi sa nagkanaiyang mga nason nga kasabuton si Solomon nga kada mga badzi nga nagsimba nagbuhay sa Dios. Nagibidyo si Solomon. Kasi nita mo. Naunang Solomon, para na sa atong anak, haog ginag higugma mo. Gugma ni kas Ginoo. Bisan pag niyon, Ginoo nga di ko magigmidyo ani mga nasura nga badzi. Basta may higugma ko. Dito ko si gugma. Sa chok na mga igsoon. Mo pre gibati Solomon. Kita mo, ginidyoan nila. Mga bata, mga mga prinsesa. Usa ka libo ang badzi Solomon. Ang nakita mo, usa man nakita mo. Teka, badzi. Ang isang badzi, nagsimbang Diyos. Kini pong badzi, nagsimbang Diyos. Nagsimbang Diyos. At kada mga badzi, doon na ikaw, galing mga templo. Sila Diyos. Lagi mo Solomon. Kihimuan niyang mga templo. Sama sa kato. Kasi musik ka ito sa atong buwan. Okay. 1 King 11:1-8. 1 King 11:1-8. Tapos si Hari Solomon daghang hinigugmang mga babae langyaw, dili salita, langyaw. May anak sa hari sa Ehipto, may mga Moabihanon, sabi no? May mga Amorihanon, may mga Idumihanon, may mga Sidonihanon, o may mga Hitihanon nga iyang naasawa. Ang mga Israelita gidik-an sa Ginoo sa pakigminyo kanila aron sila dili. Tanawa mo sa Ginoo, mo sa katuyuan. Aron dili sila madala sa pagsimba sa laing mga Diyos. Maunay punto sa Ginoo. Si Abraham gikuha kay aron ang Diyos sa halagaran. Unang hari 11, unang natusutso. Gikuha si Abraham aron ang Diyos sa sibaon. Hindi na ka pwede bumalik ito. Simba ito ng Diyos. Maunay sa mga salita. Ayaw mong simba, ayaw mong makikapin nila kung simba ng Diyos. Bisan sa pagigminyo ng mga nasura. Kaya ang rason ay madali mo sa pagsimbag laing mga Diyos. Apan pa ni anak si Solomon na higugma kanila pang-ayon mo. Nilisod mo igsoon. Ganap bang higugma ka, bahala ng tungkol sa Ginoo. Kaya higugma mo. Kung igsoon mo sana kadelikado. Kaya nga naman, sabi dito na sa Proverbs 14:12, there is a way that seemeth right unto man, but the end is the ways of death. Doon ay dalang na ditukan sa taong matarong. Sakto lagi ni. Apan ka natin kalana. Nagituuhan sa taong sakto. Muhanto din na sa matayo. Okay. Apan higog pa si Solomon. Kanila pag-ayo. Adun na siya ay 700 ka asawa ng mga prinsesa o 300 ng mga puyo-puyo. O nadala si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Diyos tungod sa iyang asawa. Siyempre, imo na mga asawa. Imo niya. Kay sa dihang natigulang na si Solomon, idani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba ubang mga Diyos. Wala siya nagmatinud-anon sa Ginoo sa iyang Diyos. Dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Si Solomon bisimba kang Astarte, ang Diyos sa mga Siguhanon o kang Mulok. Grabe ni tapong Solomon, no? Simba sa Diyos. Kapulpas Ginoo. Ang malawaing si Mulok, ang malawaing Diyos sa Amorihanon. Sa ingon ini nakasala si Solomon sa Ginoo. Wala gayon siya magsunod kaniya sa hingpit. Dili sama sa dibuhat sa iyang amahan si David. Unya, nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang David sa Jerusalem alang kang Kamos nga Diyos sa mga
muabihanon na gawas ng simba at tukod sa templo sa mga Diyos sa buhanon nga si Kamos o kang mulok nga Diyos sa mga aminahanon. Nabuhat usab siya balay alang tuanan diin dito ang iyang mga asawa magsunog og mga insenso og maghalad og mga manak alang sa ilang mga Diyos. Mana yang kita tunggu semua? Grabe kay Ginoo. Grabe kay Ginoo, no? Ayaw lagi bibyo. Tanawa wa naminaw. Napukan siya sa pagsimba Diyos. Si Molo, si Kamos, si Astarte, nagsimba na susunod. Sa atong panahon ng refleksyon, ako nang isa-isa yung istorya, dengan ng Diyos. Ang tao makasasala, tanang tao makasasala, sa Ginoo, iyang pilit si Noah, kung nagpilit pa sa ibang mga tao, may salita, hangtod sa atong panahon na ron. Kaya kaluwasan pagpili na. Tungkol sa gugmas Ginoo sa grasya, ipilit ka. Aron ka, tanaw na, hindi ko ka sa ngipit, hindi ko ka sa pagkamakasala, kaya ang pagkamasala, nagdalag ka matayon kung ang pagkamakasala sa tao, magsimpag Diyos. Hindi ko ka sa Diyos niya. Aron naman siya ang kalagaran niya. Kung sa kanon, kadungog kang panawagan, interpret maglikay ka, mamalandong ka maiksoon. Kung doon ay mga ubang kasibahanan na nangimbita ninyo, pagdahil sa Ginoo, susiha iyang pagtulunan. Pag susi ninyo, pinasikan sa bilang kasulatan, okay na siya, join ko worship. Di ka mundog sa parisiyo. Kami rin sakto, bahala mo na. Dili nga ng separation. Set of beliefs nga, lahi-lahi pagtulunan, likay ka na. Pero invite doon ka, panalitan doon ay Mormons. Mario, Ricky, invite doon muna ako sa among simbahan sa Mormons. Kamoy muwali. Dito ka. Kamo, may muwali. Hindi na ito, lalagay yung muwali. Ang katotohanan man. Parang ni Rabay sa Kanaya. Iinvitar sa Mormons, hindi mo sa joke. Iinvitar sa Mormons, ipasulti, ipawalig, kinsa doon si Jesus. Ay, wali sila sa kaya sa Sikaraya sa kinsa si Jesus isa si Jesus the uniqueness of Christ. Murag mo na tayo. Ikaw yun siya nasulti. Pero tapos ka kay bujoy kag simpa sa ilang Diyos na daw. Ito lang iksoon. Wala mga iksoon niya meaning kabuntagon ang interfaith di ay nga magigjuwin ka, magigkunay ka, magigrelasyon ka, sa nagkaraiyang pagtunan nga sukwahin sa talang kasulatan, dili na pwede. Dili wala ikatulog sa Ginoo. In fact, si Pablo nga atong apostol Pablo, ayaw ka mo pakikiusa nila. Bisan pa man sa tao nga moingon nga igsuon ta. Igsuon ko ng Kristo, di ba? Ingon da. Ayaw ka mo pag-iusa bisan pag-iksano nila. Isa rin mga tawhana. Ayaw ka mo pag-iusa nila bisan sa pagkaon, bisan sa pag-inom. O bisan sa ilang kadirect, ayaw ka mo pag-iusa nila. Kinsa rin nila ha? Mga tao nga nag-ingon, nag-Kristohanon sila. Mga tao nga nag-ingon nga igsuon ka na ni Kristo. Apan ang ilang kinabuhi matag-adlaw na ang gihapon sa kalibutan, wa nagsunod sa kumutod sa Ginoo. Bisan ka nagpunsa ka, mahimayaw na ilang pulong sa pagdaig sa Ginoo. Ayaw ka mo pakigday upan kanila. Ayaw ka mo pakigusa kanila. Si Solomon nila. Kasi Pablo na ito. Dahil makaampit ka mo sa ilang utang buhat. Kung saan ang utang buhat? Sa ilang pagkinabuhi o sa ilang pagtulunan. Ipaligay kita na natin ni isa wala ang sulatan. Muna kayo soon, in conclusion, ang paglikay na to, ang paglikay na to, nga dili ka makigjoin sa mga nagklaseng-klaseng pagtulunan nga wa mo haong sa wala ang kasulatan, usa ka na ka decision making nga gikahimutan sa Ginoo. Dili ka na nga naglikay ko kay di ko ganahan na dili. Usa ka na kamando sa Ginoo nga mulikay ka pag-join sa worship sa ubang mga pagano simbahan. Muna kabuk sa Ginoo. Muna kabuk sa Ginoo atong tumano. So muna nga klaro na din niya ang interpret niya. Sa
sumasaw definition sa ito. Ato ka makijumay na ta sa simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran. Meron ko may son, kampo nga maghahatag ang tayo dyan nyo pamalandong isip ko sa ka-Kristohanon nga giinahin ni kasi. Imagine ha? Gipilit kasi Ginoo o sa taga-sakot. Ano ko sa Abraham? Nagsimba sa Abraham. Pero gipilit kasi Ginoo kaya nga lang Ginoo. Nandun siya pinili. Yawas kagikan niya. Busag yawas kagikan niya sa pagsimba ng Diyos. Ang resulta sa sala, ayaw na balik niya. Una, kung iso, malandong task kung pinabuhi, dili ka man siguro, kung mag-enjoy na lang na pastor kay kasabot kong lahi ng pumuntan. Hindi, sakto na. Pero ato kung ipamutan na, nga, tinoon, pastor, di kumujoy nila kay lahi na pumuntan. Pero, i-question ko, kumusta na itong pinabuhi? Kaya posible, sumas malaan, sulatan, di ka mo enjoy nila kay kanang, kung sila, tundlo o bining pagtulunan, sakto na. Pero kung mubidya ka tundlo sila bining pagtulunan, kung mismo nga itong pinabuhi, wag makita. Sakto man ang mo nga di ko mag-enjoy nila kay bining na sila pagtulunan na nasupak sa Ginoo, pero mismo ang pinabuhi Lord, wag pa magyapon ng kauso. Mura na sakot na mura ng istorya. Wala ka mag-enjoy nila kay sa ito sila pagtulunan, pero kumusta ba itong pinabuhi? Atong hinumduman mga ikson, sa mga nagigaynon, atong mga naging Domingo, kinsay din na langit. Di ba mo na yung sa una, atong naging Domingo? Nagkatulang ang mga tao, hindi malagit katong mga tao na kasabot sa pagtulunan. Wahan, mga tao di palagit, kasabot na tunay Diyos, nag-ampo sa Diyos, mapasalamaton sa Diyos, nakasabot sa saktong pagtulunan, pero ang kinabuhi, wak na mausap. Mga ganun na yung tao na minig na nakapagtuo na iyang nakita. Sama na sa pagtuo, ikan sa yawa, na nagburog siya sa katlo. Muna, dili ba siya nagsoon nga? Simpa ko, nalagad ko, ako'y absent, kasabot ko sa pagtulong, nagitulong ni Pastor, sumalas ba lang kasuotan, nasa angkap na utangan. Langit na ko ani, mag-question sa utangan. Kasabot ng gusto pagtulong ay Ginoo, kasabot ng utangan, gabi ko Lord, alalino tayo pagtulungan. Grabe, makahatag ka na ho, kadasig na sa pagsultis man. Susit na sa kinabuhi. Kaya kung nakasabot na sa pagtulunan, nakasabot na sa baruganan, kung ang imong baruganan niya, imong nasabdan na biblikal, huwag mo hawa mo yung pinabuhi niya, dako ka dyan ang pangutan ng mga ikson, kaya maghapon ka dyan ang Biblia o kang imong pinabuhi. Huwag mo imong yan, naswarang di pa sa doon. Ang ino na ang pinabuhi. Sakto ba ta sakto nakutan ng pagtulunan? Daghan ang mga preacher na nadunggan. Bisan ang dili pagtotoo, bisan ang mga professing Christian, doon na sa lawom nga doktrina. Bukat nga doktrina. Apan, kung wag mo haon ang inyong kinabuhi, sa lawom ni mong nasaktan, useless lang. Kaya, ang matters nga sa langit, at sa kong diligent ningon, Ricky Mario! Disi, welcome mo kay labing pagtika dito pagtulunan, nakabase sa walang kaswatan, welcome mo, dili nga na. Musta nga ang kinabuhi. Kinabuhi, gajoy ko sa Ginoo, imong kalag. Wala ka. Baka ikaw pero sa Ginoo, saan lang ako? Muna yung pangutana sa dito ba ito sa Tidyole? Murang susama sa pangutana. Ang pangutana natin yun eh, kinsa may tao karon nga nanandoy nga paganak sila. Doon na may tao nga nanandoy nga anak ko. Why tao nanandoy nga anak ko? Iwag ka, isa lapitan. Sasama rin ng istorya nini nga unsa may atong ika-offer sa Ginoo mo lang na. Ako, pastor man ko, nagtuon man ko, sa kusama ng pamalandong. Wa ka ito ko ika-offer sa Ginoo mo lang ito. Okay. Wala na po naman ako sa. Unsa may atong ika-offer, best ha? Best, pinaka-the best. Unsa may atong pinaka-the best na i-offer sa Ginoo aron
magkain mo ng ginungalangin ka. Na ba? Alam mo? Mo-open kang kanta, the best kong tingog, the best kong mo drums, the best kong mo wali, the best kong hermeneutics, the best kong mo explain. Di na the best yapon. Ang pinaka-the best na dawatong sa Ginoo, kung pamamumay sa buhat na ng Kristo. Why buhat sa tao? Munang din juga ka panghampong sa adlaw sa tukong. Buhat na ng Kristo na kapag. What ay 100%? Ya karon kita malisan ni anak. Karon kita malisan ni anak. Nga sa adlaw sukong, wa kay pinaka-the-best ang ihatag sa Ginoo. Dili na ba yung tanan gaway ikahatag na the best? Wa man ikahatag. Pero si Kristo mo nagbuhat sa ikabuhat sa amahan ni Relato, niya kabuton, wa man nato matuman si Kristo mo nagbuhat na alam na ako. Muna ningon si Pablo nga kisibisan kinsa nga nahiusan ng Kristo bago na siya binuhat. Muna kung nagtuo ka nga igsoon nga nahiusan ng Kristo, nanluwas ka. Kung luwas ka, nahiusan ng Kristo. Kung ang inhanan nga nahiusan ng Kristo, bago na ka binuhat. Wa na dyan ka ng sala na imong pamunakon nga sa iyo na nagpadayon ka. Kaya kung nagpadayon ka mga igsoon ni anak, sa pas kamatayon, dito ka is tinatang kayo mausap yung mga tao na nasa Kristo. Pero nagkristohanan ka, nagkakaroon ka na ito, simba, pero why kakusapan sa imong kinabuhi ka, nakasabot ka sa kamaturan, pag-abdan imong kamatayon, wak mo kasabot mo sa kamatay. Ang Biblia ng Ginoo, na ay mga bersikulo na, kinsan di palangin. Muna, pamalandong ito may igsoon, kaya posible, after tas kamatayon. Kaya ang kamatayon na ang tuyong ato, kaya naman mas magkatawakan mo. Ang kamatayon, hindi na ito bata. Kung tanong, malangit, pagkata mo mas kamatayon, kung nakasabutas ka matuuran, nakasabutan ka na. Kung dakwa, atong kinabuhi, wa mausap sa mga matuuran, na itong masabtan. Gusto na yung sa tingin mga ito, na akong pamalandungan kayo. Mag-imagine ko ba, kaya sa atlas ko, parang kaningin. Ningin. Huwag na dyan kayo masangkit niya na. Kaya ba mo mga iso, pila yung matay. Kalimot us percentage. Kaya ba mo pila yung matay? Pila ka mong tao matay? Kalimutan sa kalimutan na. Apil ang Pilipinas na na. Arang naghana, kada adlaw, halos pa kada oras. Na ang dyan mamatay. Kada oras sa tibok kalimutan, na dyan mamatay nga libo. Ang Christian, posibleng sa sunod oras, apil na tas bintana. Kumusta man, Diyos, kamatayon. Kaya nagkagpasis kamatayon, matag-oras. Namatay sa sakit. Na, kung yan may sakit na yung soon. Kaya, ako na mo ko'y bukong dito, anong tudgaro na nga? Ha? Sa ganito na bukong sakit. Ako na bukong. Gamay pa rin dako. Pero na yung kulod. O, usang niya ito rin sa'yo. O, sakit man nga, mabutlo sa kinabuhi, mamay yung pagi, okay ko na yan eh. Pero di pa rin may mabutlo sa kinabuhi ni Bukula, kay kasi una-una ang tagbukul ka sir. Pero di pa rin may mabutlo sa kinabuhi ni ito, kung imo pa rin na doon, kaya dito, di ba may mabutlo? Ang kinumabutlo sa kinabuhi sa nagklase-klase pagi. Posibleng turukan na tagbukul niya. Pero muna yung pagi sa mga tayo. Yan na. Posibleng taday mo na nagdukol sa Ginoo, kay makras ka sunahan, matay ka. Kasi hindi mo play, kumintan sa kamatayon. Lain-lain ka kumintan sa kamatayon, pero hindi na ko ipamutanan. Ang kamatayon, nilihibawan, pero mapangandaman. Sa ito pagmandam, tukutas pagtulunan, saday mo tukutas pagtulunan, kasabot ka Lord, salamat ang giluwas, musarod kayo mo ng kong giluwas, magdahig ko mo, magkinabuhi ko iyong maluwas. Tanan na mo sa lang, ang naibawan, nagdahig bato, sa presensya Ginoo, sa tumangan, ahok inihiglig ito, kaya dito mo kabuto, yung tabangin ko iyong Ginoo. Kung nakapatan ang kinabuhi, bisa na kasabot sa maturan, ang kinamigara iyong dako, dunong pangantakas ng kinabuhi, ng kinabuhi, ng Diyos makikita. Kung naging kuwantanan, sa imong gilit pakik-apin, sa mga mining pagturunan, kung sa imong pagkinabuhi sa matagal na. Kaya so, dahil ka mag-enjoy nila kay Mini, dahil yung kinabuhi ko po na usap, oras sa niya. Okay, magkano pa amahan na ito, Lord, salamat Ginoo sa higayon na lumigat at higayon, na hindi kami naging usa sa pagtuon sa Ginoo. Salamat Lord,
labihan din yung kinaitan. Kita na mo sa Genesis chapter 6, yan pumatay yung mga tao. Kaluwas ng 8 kataon, nagsanay na po, kautan lang niya po ng tao. Apan Lord, wala sa kinautan sa tao, doon na niya kayo pili. Kaya ang salak Lord, sumas kami na itong karon, nagdalag ka matayon. Kung pili ka man, nagdalag ka matayon ng salak. Kung ang salak, naghatol ni sa pagsimpang mga Diyos. Usa imong hawas gikan sa sala nga nagdalag ka matayon, imong hawas gikan sa sala nga naghatol sa pagsimpang Diyos. Imong gikuha ang pangalan niyo. Sumasagot. Salamat niya na Ginoo nga nagawa. Salamat sa iyong katawad sa katong Ginoo Lord, mo pa gipapati mo sa isa. Dili mo ako Lord mo. Sa Lord yang ini ang mga katawhan dinhi. Dili pa lang lamang material Ginoo, dili pa lang espiritual nga makapag sa kabutan sa iyong napulong. Makita sila sa iyong pagkamaayo sa iyong pagkadiyos. Ang mga